Hello, magandang umaga sa inyong lahat, no. So, papa-shoutout si Mertz SP Ubungin Jr. Sabi nga good morning sir Bungay, sama ko pala sa shoutout pamilya ko, asawa ko, si Ma'am Luz ng Nieves Pabalan Elementary School. Panganay ko si Rem Zander at sa bunso ko nag 10th birthday lang kahapon daw. Ako si Mertz SP Ubungin Jr. Always watching from San Jose City, Nueva Ecija. Oy, salamat Sara. At pabati sa buong pamilya. Tapos, sino pa ba? Sabi gano'n nito ni Japanese name, ano. Sorry, hindi ko Kuis, baka pwede pabati sa birthday ko bukas, July 12. 42 na ako, hehe, pabati na din mga anak ko. Si Kurt Intet, Mint, at Keith, mahal na mahal ko kayo. Salamat Kuis, more power sa'yo. Hindi kita sir kilala eh. Kasi Japanese yung name mo. Sabi mo din sir yung name mo, sayang. No? So, sino pa ba? Si Manang Biday naman. Hi Bungo, how are you? Kung pwede pakibati mo sana ang kapatid na nasa Las Vegas. Si Ate Van, birthday niya ngayon, July 12. At sa husband niya na si Dr. Perry Daiko. And syempre sa kaisa-isang nilang anak na si Iggy. Thank you very much. Tag-init na dito sa Japan. Hello! Hello, Ma'am, Ma'am Ate Van. Birthday niya daw ng July 12. Tapos sa husband niya na si Dr. Perry Daiko. Hello po sa inyo. Yung anak daw na si Iggy. Hello. Sino pa ba? Okay na? Ma'am Lian Oravla ha. Alvaro to siguro. Lian Alvaro. Ba't kailangan baliktarin nyo yung ni? Anyway, diretso tayo, no? So, ito, kilala nyo si Marinduque online TV. Kasi last time, sa pagkakaalam ko, may kumakalat na warrant of arrest daw yun. Ang kaso is cyber libel. So, I don't know if it's true, no? Kasi malabo eh. Be-verify daw ito ni Food Genius eh. Kaya tinanong ko sa post ko, Sir Boyong the Explorer, totoo ba to? Na-aresto na daw siya. Tapos, ewan ko somewhere, no? Sa comment yata na nabasa ko, piyansa daw, 350K. Grabe naman yun. Sa bagay, ilang counts yun eh. Last time na nakita ko na, kaso nito, ilang counts. Eh, ang tinitira pa naman nito yata yung mga powerful dun sa kanila. Sino ba yung nagsabi dito? 300K daw ang sweldo eh. Ay, sweldo. Ano sweldo? Piyansa. Saan ko ba nabasa yun? Anyway, be-verify ni Food Genius, no? Kaya ni Sir Alex Pabella yan. Sir Alex Pabella pa. Si Casper nga, tutulungan bukas Lunes eh. Diba? Kaya yan. Tapos ito, no? Si Tito Casper, umaangas na naman uli, no? Yan, no? Sabi gano'n isa. Save your money so you have something to... Ano to eh? Inano to siguro, tin-translate na. Save your money so you have something to spend on the whole. Para may pambayad siguro doon sa hoyo daw. Malapit na, Casper. Sabi gano'n, palag ka ba sa boss ko? Puro lang kayo dagang kanal eh. Wala eh. Ano na talaga to si Casper, Maangas na eh. Tapos Dumi account daw. Madumi siguro yung account nito ni Peter Quinn. Dumi account ka lang eh. Fake account pa. Isa lang friend mo. Halatang bully ka eh. Tapos ito. Utot ang sagot ko, sabing gano'n ni Sir Boyong. Eh, malay mo naman, di ba? Mapera si Sir Boyong eh. Kaya, dekalibre din yung mga
yung mga taga-sunod. I hope na talagang hindi kayo iwan ni Sir Boyong, 'di ba? Mukha naman natutulungan kayo kasi si Sir Casper niya binitawan. Binigyan pa naman ng trabaho, 'di ba? So okay. Then ito anong gustong palabasin kaya ni Sir Boyong dito sa post niya regarding sa mga out of nowhere, no, halatang ano mo kay Sir Alex Pabella, halata mong daladala niya pa rin yung issue do sa Muslim, no, may pangamba pa rin siya talaga kasi sabing ganun dito. Assalamualaikum mga brothers and sisters, 4 taon ko na sa paka-donate yan, 6,000 square meter na lupa na yan. Kayo na po mag-ayos ng papeles, ha, alhamdulillah, whatever, no. Sorry ha kung hindi ko masyadong mabigkas to. Tapos nilagay niya dito yung nilagay niya dito yung conversation nila nung Muslim daw nakausap niya, no. Ang pinoportray dito ni Sir Alex Pabella na malapit siya sa mga Muslim, no. Dahil nag-donate daw ayon dito ng 6,000 square meter. Kasi alam ko sa sementeryo ata ng mga Muslim to eh. Pinapatanong po kasi sa akin kung maaari po sana na magamit po yung lupa na dinonate nyo po. Kasi sa kasamaang palad po ay isang kapatid nating Muslim ang namayapa na. So, gagawing sementeryo siguro. Pero Sir Boyong, no, akala mo, tinatanong ko lang ha, malay mo naman, di ba? Akala mo maisasalba ka nito do sa video na ginawa mo. Kahit ba sabihin mo nag-donate ka. Para bang ang interpretasyon mo ba dito ang interpretasyon mo ba dito is mababayaran mo yung mga Muslim, ganun ba? Hindi ako yan, may binigay ako dyan eh. Parang ganun ba? Kasi, sir, yun eh, yung faith nila yung ininsulto mo eh. Maaring ito, no? Maaring ito, yung kausap mo dyan, patawarin ka. Diba? Siguro yung kausap mo dyan. Pero pag iba yung ibang authority ng Muslim ang nakapanood dun sa ginawa mo na hindi maganda, mayayari ka dun, sir. Kung ako sa'yo, dapat hindi mo na pinost ito eh. Mahahalukay na naman yung issue mo sa Muslim. Sir Alex Pabella talaga, hindi siya, sabagay, diskarte niya, ba't ba natin pakikialaman? Pero, kung sa kabutihan mo, sana hindi ka na nagpo-post ng ganito eh. Lalong pinapaalala mo na naman yung yung ginawa mo eh. 'Di ba? At halatang talagang dinadala mo yan, yung pagkakamali na nagawa mo yan. Yung pagkakamali na ginawa mo na yan, no? Well, hindi mo pa naman nararamdaman yung full consequence ng ginawa mo. 'Di ba? Hindi pa naman nagva-viral eh. Pero tandaan mo, naka-record yan. May mga nag-upload na yan, men. May mga nag-re-upload na nung ginawa mo. So, hindi natin alam kung kailan, kailan sasabog yun. Swerte mo kung hindi na, di ba? Kaya lang, paano pag tumakbo ka sa election, sa di malaman dahil, pero tinatanggi mo naman yata, hindi ka naman daw yata tatakbo eh. Pero kung sakaling tumakbo ka, at biglang umusbong yung issue na yon, tapos naging national pa, no? 'Di ba? Malay mo hindi naman yun. Malay mo naman hindi na kumalat. Pero who knows, 'di ba? At the back of your mind. Kasi ito yung madalas na sinasabi kasi natin, yung advocacy natin na maging responsable sa paggawa ng content. Lahat naman tayo prone yan eh. Kahit ako, prone ako dyan eh. Makapagsalita lang ako dito na medyo vague yung pagkakasalita ko tapos hindi maiintindihan ng iba na magkakaroon ng ibang meaning. Pwede rin ako mayari eh.
lahat tayo hindi ligtas dyan. Kaya lahat tayo, kasama ako, ikaw na nanonood sa akin, kahit hindi ka vlogger, no? Dapat responsable ka sa pinopost mo. 'Di ba? Maging responsable tayo lahat. Inuulit ko kahit ako hindi ako ligtas diyan. Wag padaskol-daskol. Laging iisipin ang ang gagawin, hindi yung basta na lang tira ng tira na hindi nag-iisip. Parang ganito, no? Natatawa ako dito. Natatawa ako kasi 'di ba pinipilit ni wait lang. Pinipilit ni Sir Alex Pabella na Vito Lasatin ang name ko. Hindi, sige, Vito Lasatin na kung gusto nyo. Trip nyo kahit na paliwanag ko na Benjamin Marcos ipipilit nyo pa na Vito Lasatin Sige, okay lang. Sige. So, may pinost siya, natawa ako ng tawa. Sabi dito sa post ni Sir Alex Pabella, maagang maaga ito sabing ganun. Kasi sabi ko nga, name ko Benjamin Marcos, di ba? Sabi niya ganun, ikaw talaga Vito, Benjamin Marcos, pag maraming name gamit, uri na ng pangloloko yan. To be fair, agree ako dito. Tama ito, lahat ng sinabi ni Sir Alex Pabella, ito ang pinakang na pabor ako sa lahat ng sinabi niya. Totoo ito. Ikaw talaga Vito, Benjamin Marcos, pag maraming name gamit, uri na ng pangloloko yan. Totoo. Hindi ko kukontrahin yan, sir. Ito kasi, sir, yung problem Yung Vito Lazatin na sinasabi mo sa akin, wala kang makikitang ID niyan. Wala akong ikinalat na na ID niyan. Walang documents na makikita ka na yung mga sinasabi mong pangalan na yan ay meron. 'Di ba? Pero yung best friend mo na si Tito Norms, 'di ba? May Norman Mangusi na birth certificate. Sinabi na ng korte. May Francis Leo Marcos pang passport, may Norman Alejandro pa. 'Di ba? Sa mga hindi nakakaalam, may ginamit din tong name na Norman Alejandro. Ito yung Norman Alejandro na name na ginamit. Ayan. Ito, Alejandro Norman Antonio. 'Di ba? Ito documented to, sir. Na talagang ginamit itong mga to. So meaning, sinasabi mo si Tito Norms ay manloloko din base dito sa sinabi mo, no? Kung ako sasabihin mo manloloko na marami, okay. Walang problema as long as na ganyan ka mag-isip. Tomaps ako sa iyo, tomaps. Pinrendly fire mo yung best friend mo Anyway, proceed tayo sa next, no? Ito naman, mga post naman ito ni Food Genius. Alam niyo, pinag-uusapan lang naman natin itong mga ganitong bagay. Kasi, inuulit ko dito kasi tayo nagkakilala. Kung gusto niyo ng bagong content, meron ako mamayang 2:00. And so on. Pero ito kasi, ito lang ay bonding moments sa mga subscribers ko na nagkakilala sa ilalim ng FLM community. Kasi baka mamaya, yan na naman ang content pa! Yan na naman ang content mo! Wala ka na ibang content! Meron po, mamayang 2:00 hanggang gabi. Tapos ito, no? Ito, natawa din ako dito. May bonus daw si Casper.
Oh, ilang araw lang magtrabaho dahil sa magandang performance. May bonus na si Buyong. May The bonus Explorer. Ito, nung Zinom ng lahat, 2,000 pala ito. Ganun may bonus pa. Oh, ilang araw lang magtrabaho dahil sa magandang performance. May tawag dito. 2,000 to. O 2,000. Diyos ko naman, sa halagang, to be fair, yung 2,000 mo, yung sulat mo ng 2,000, tamang spelling, ha. Although na may parang superimposition dito. At least, di ba? Pero mo 2,000 i-check, men. Ano yung abala na papipilahin mo pa ba sa bangko yan para i-encash ni Tito Casper? Pinahirapan mo naman si Tito Casper, men. Di ba? I-check mo pa. Diyos ko naman. Dapat inano mo na lang. Or ganito, since check mo yan, dapat nilagay mo na lang dyan kahit 50,000. Diba? Sabay punitin mo after nyo mag-video. Total, sanay naman kayo sa mga show, diba? Kasi katulad nito ni Miko Parks. Sabi ganun kasi, na-mention ko na, yung, sabi, in-unbox na nga, gusto nyo pa iuwi. Yung iPad daw. In-unbox na gusto nyo pa iuwi. Natural, pinagyabang nyo na inyo yun eh. Siyempre, magdi-demand kami ng proof. Kasi nga, hindi nga kami naniniwala. Ngayon, sa inyo yun, kung hindi nyo gagawin. Tapos ito, gagawin nyo na. Di sana, ginawa mo na lang kahit 20,000 man lang. Di ba? Kasi yung 2,000 na yan, ano ba? Tapos yung kay Rogelio na pang wifi niya at pang load niya, GCash. Mas madali pang gamitin ang GCash kesa dito eh. Yung GCash pwede mo direct ang ipambili na yun eh. Ito yung check eh. 2,000. Magkano yung sapatos na bibilin ko? Ito yung check. Come on. Di ba? Pahihirapan mo pa yung eh. Mukhang si Alex Pabella na ang tumupad sa matagal na pangarap ni Casper. Yung iPhone Pro Max 17 na paulit-ulit pinangako ni Norman Mangusin. Kay Alex lang pala natupad. Salamat, Alex. To be fair, To be fair, sa pagiging amo, mas ina-admire ko si Sir Alex Pabella. Nakikita ko naman, magiging fair naman ako, nakikita ko naman may pagpapahalaga siya sa mga tao niya. Diba? Kahit pa sabihin mo na, let's say, magkano may mga sapatos, let's say sabihin mo 2,000 isa, hindi biro yun, 3 yan ha, 6,000 din yun. Sa akin, malaki yung 6,000 men. Diba? Para ibigay mo sa ibang tao. To be fair naman, maalaga si Sir Alex Pabella sa mga tao niya, hindi niya pinababayaan. Pinag-Jerry's Grill pa sila, Casper, May take-out pa ng Jerry's Grill, men. Diba? Very good. Sana consistent yan, Sir Alex Pabella. Hindi yung dahil magagamit mo sila, Sa bagay, hindi, kung ganun man, at least hindi niya pinabayaan, May pasapatos siya. Very good siya doon, very good. You deserve may palakpak. Bilang isang boss. Tapos, ito yon yung sinasabi ko sa inyo. Yung explanation. Although na magulo yung ito yung, although magulo yung pagkakasabi niya dito, pero ito yung sinasabi niya eh. Kayo walang Ito yung regarding sa walang bitaw. niyo kayo walang bitaw. Nabulol-bulol pa eh, Niyo kayo walang bitaw. Ay wala nga kayong bitaw. Ay kayo may bitaw. Ibig sabihin ng walang bitaw, walang ayaw. Pero pag may bitaw, umaayaw yan. Kamali pa, wag ka kasi muna dumaldal, Rogelio. Nagpapaliwanag si Sir Alex Pabella eh. Hindi pa kayo nag-match ng sinasabi. Walang ayaw. Walang ayaw. Anong walang palo?
Sir Alex Pabela, bawiin mo nga yung iPad dyan. Nagmamagaling eh. Walang bitaw, walang palo. Ibig sabihin ng walang bitaw, walang ayaw. Pero pag may bitaw, Hindi mo pa turn eh. Daldal ka ng daldal dyan. ang umaayaw yan. Ay, kami walang bitaw. Buo kami, walang bitaw. Oh, yun yung ibig niya sabihin. Walang bitaw, walang aayaw. Yun ang ganun. Eh, iba kasi, yung tayo kasi, sa mga malilinaw magsalita, no? Sila kasi mga malalabo magsalita. Sa ating mga malilinaw magsalita, when you say walang bitaw, I mean, walang binatbat. Yun kasi yung, ano sa atin eh. Pero yung Tagalog kasi ni Sir Alex Pabella, Southern Tagalog sila, di ba? Sila Sir Alex Pabella kasama mga ako taga Mindoro naman ako. Pero hindi ko naririnig yung yung ano niya, yung punto niya na andito kami ano ga. Yung mga ganon, ano ko yun? Naiintindihan ko yun, taga Mindoro ako eh. Punto talaga namin yun. Pero yung yung walang bitaw, parang hindi ko pa narinig yun in a positive, Ang alam ko talaga pag walang bitaw, walang siguro kung gagawin mo walang bitawan. Oh, kayo may mga bitaw, kalat-kalat kayo. Alam niyo yung manok na walang Umepal na naman! Shut up! Pag natakak dito, takbo. Hindi, yung manok, pag binitawan yon, wala na yon. Ay, kasi walang bitaw eh. Tayo sulit, oh. Doon nyo. Asintado ko ng teresta. Master. At siyempre, si Master Buyong. F4. Ito yung bagong F4. F4, tandaan nyo ha. Sige. F4 mga Master Boyong yan. Nyo, wala. At least sulid sila. Sulid. Di ba? Ano itong pinost ni Food Genius? Sa mga nabiktima ni Norman Mangusi na inaasahan nating magsasampa ng kaso pero hindi natuloy, naiintindihan ko kayo. Hindi biro ang pagharap sa ganitong sitwasyon. Minsan mas mabigat pa ang stress kaysa sa mismong laban. Pero sana, wag mawala ng pag-asa. Baka hinihintay lang ninyo ang tamang timing. O baka naghahanap pa ng sapat na lakas ng loob. Mukhang may hindi matutuloy, no? Mukhang may clue na ako kung sino. Kasi meron talaga kami inaasahan na may magsasampa din eh. Siguro may personal na dahilan, ano? Diba? Well, tingnan natin sa mga susunod na araw. Anyway, yan lang muna pag-uusapan natin ngayong umaga. Magandang umaga sa inyong lahat. Bye-bye!